Sa isang tahimik at magarang subdivision sa Quezon City, dalawa ang pinaka-makulit at pinaka-maingay na bata ang halos hindi mapaghiwalay. Sina Diana Rodriguez at si Nathan Domingo. Simula pagkabata magkasabay na nga silang lumaki, mula sa pagtakbo sa mga lansangan habang hinahabol ng kanilang mga yaya hanggang sa pagsisigawan tuwing may gustong maglaro nga ng taguan. Kung may isang bagay na sigurado, yun ay ang hindi kumpleto ang isa kung wala ang isa. Diana, bilisan mo, hindi tayo mananalo niyan. Sigaw nga ni Nathan, nakangiti habang hinihilang ang maliit na kamay ng batang babae. Ikaw kasi takbo ka ng takbo, ang sakit na ng paa ko eh. Reklamo naman ni Diana pero hindi rin mapigilang tumawa. Sa mata ng iba, simpleng pagkakaibigan lamang ang meron sila. Pero para sa kanilang dalawa, iba ang koneksyon nilang dalawa. Hindi lang sila best friends, kundi parang mag-partner in crime sa lahat ng bagay. Ngunit ang lahat ng to ay nagbago nung sumapit nga si Diana sa edad na 12. Hindi pwede to, ayoko. Hindi ko iiwan si Nathan. Naluluha na nga nasambit ni Diana habang pilit nga siyang niyayakap ng kanyang ina. Diana, kailangan natin itong gawin. Hindi na kami magkasundo ng papa mo. Mas magiging maayos ang buhay natin sa Amerika. Paliwanag naman ng kanyang ina, pero tila hindi nga siya naririnig ng anak. Para kay Diana, ang Amerika ay hindi pangarap, kundi isang bangungot. Ang ibig sabihin nito ay iiwan niya na nga lamang, hindi ang kanyang ama kundi pati na rin si Nathan, ang best friend niya. Ang kaagapay niya, ang unang lalaking nagpapasaya sa kanya. Si Nathan naman, na noon ay kakalabas lamang ng basketball practice, hindi makapaniwala sa narinig. Aalis ka? Kailan ka babalik? Tanong niya habang nakayuko pilit na nilalabanan ng luhang gustong pumatak. Hindi ko alam, pero babalik ako, Nathan, promise. Sagot nga ni Diana habang mahigpit na hinawakan ng kamay nito. Ngunit pareho nilang alam na ang ganitong mga pangako hindi palaging natutupad. At doon, nagsimula ang matagal nga nilang pagkakahiwalay. Lumipas ang 10 taon at marami na ngang nagbago. Si Nathan Domingo na dating makulit at maligalig ay isa ng binatang habulin ng babae. Captain ng varsity basketball team, matangkad at may angking kagwapuhan na parang leading man sa isang pelikula. Sa kabila nito may isang bahagi pa rin ng puso niya ang tila na natili sa nakaraan. Sa isang batang babaeng nangakong babalik pero hindi na nagparamdam kahit kailan. Samantala, si Diana Rodriguez na ngayon ay isang sophisticated at modern Filipina ay nagbalik sa bansa matapos ang napakaraming taon. Sa Amerika, natutunan niyang maging independent at palaban sa buhay. Ngunit may isang bagay na hindi niya matakasan. Ang takot at kaba na makaharap muli ang lalaking minsan niyang iniwan. At dito, magsisimula ang tunay na kwento ng isang muling pagtatagpo. Isang pagharap na puno ng tawa, kilig, at hindi may iiwasang pagkagulat. Nakahilera ang mga tao sa arrival area ng NAIA. May dalang welcome banners ang pamilya at kaibigan ng mga dumarating. May mga lobo, bulaklak, at placard nga na may nakasulat na welcome home. Sa isang sulok isang grupo ng mga lalaki ang nagkakagulo. Halos hindi mapakali sa sobrang excitement. Ayan na, any minute now. Sigaw nga ni Alvin, isa sa teammates ni Nathan sa basketball. Tol, ready ka na ba? Tukso nga ni Brian habang kinikindatan si Nathan. Si Nathan Domingo ang dating batang umiiyak sa playground nung malis si Diana. Ngayon, isang matangkad, gwapo at athletic na lalaki. Isa siyang star player ng kanilang college basketball team. At hindi lang sa laro siya sikat, pati sa pagiging certified gwapo ng bayan. Hindi may pinta ang mukha niya sa sobrang saya. Sa loob ng maraming taon, hindi niya nakalimutan si Diana. Ito na ang araw na muling mabubuo ang kanilang childhood love story. Pre,
Excited na akong makita si Diana. Alam mo bang kahit kanino ko sabihin, lahat naiinggit sa akin? Ang childhood best friend ko, ang puppy love ko. Sobrang ganda na ngayon. Mayabang nasabi pa nga ni Nathan. Nagtawanan ng mga kasama niya. Kita mo nga yung mga pictures niya sa Facebook? Grabe pare, parang artista. Tama, malas mo kung hindi mo siya magiging girlfriend. Pag nakita ka niya, sigurado kung hindi ka napakakawalan. Siyempre, tignan mo naman to. Sabay flex nga ni Nathan ng kanyang muscles. Mula sa malayo may paparating nga na babae. Naglalakad siya ng mabigat at tila hirap na hirap nga sa pagbitbit ng kanyang malaking maleta. Hingal na hingal siya at panayang pagpunas nga ng pawis. Nakangiti si Nathan. Sigurado siyang si Diana na yon. Pero nang tuluyang makita ang mukha ng babae, naputol ang kanyang ngiti, napanganga siya at halos mabilaukan ang kanyang mga kaibigan sa kanilang iniinom. Si Diana Rodriguez. Ang ini-expect nilang slim, elegant at sosyal na babae ay isang babaeng lumaki ang pangangatawan ng halos triple sa dati. Hindi lang siya chubby. Sobra-sobra. At hindi lang basta tumaba, mukhang stress pa, pawisan, hinihingal, at may hawak ngang isang malaking supot ng ensaymada na kinakain niya habang naglalakad. Anong nangyari? Bulong ni Alvin kay Nathan. Pre, baka hindi siya yan. Baka kapatid lang niya. Sagot ni Nathan pero halatang kinakabahan na rin siya. Pero nang tumingin sa kanilang babae at nagkislap ang mga mata nito, sabay sigaw ng, "Nathan!" Kasabay ng matinis na sigaw, ay ang dumadaguntong na pagtakbo ni Diana papunta kay Nathan, isang mabilis at matabaang pagtakbo. Nag-freeze ang lahat, at bago pa man makaiwas si Nathan, may kumalubog na nga. Niyakap siya ni Diana ng buong lakas. At dahil hindi nga na inaasahan ni Nathan ang mabigat na impact, nawalan siya ng balance at bumagsak sa sahig. Kasabay ng lagapak nila, biglang natahimik ang paligid. Walang gustong magsalita. Lahat ay tulala. Si Nathan Domingo, ang heartthrob ng bayan na daganan nga ni Diana Rodriguez sa mismong airport. Nang matauhan si Nathan, nagmulat siya ng mata at nakita nga ang napakalapit na mukha ni Diana. "I miss you, Nathan!" Ani pa nga ni Diana, mahigpit pa rin ang yakap. Hindi alam ni Nathan kung anong gagawin. Hindi siya makakilos dahil literal na hindi siya makahinga sa bigat ni Diana. Diana, wait lang. OMG Nathan, sobrang saya kong makita ka ulit. Habang yakap-yakap nga siya ni Diana, napansin niyang maraming taong nakatingin sa kanila. May mga nagpipigil ng tawa, may mga nakikipagbulungan, at ang mga kaibigan ni Nathan, pinipigil ang pagsabog ng kanilang tawa hanggang sa napatawa na nga lamang sila ng malakas at hindi na nila napigilan. Nagsimula nga silang magsitawanan. "Pare, yan ba ang love of your life?" Sigaw ni Alvin, halos mapaluha nga sa kakatawa. "Parang ibang Diana ata yan ah," dagdag pa ni Brian. Mabilis na bumangon nga si Nathan, halos hindi makatingin ng diretso kay Diana. Diana, ikaw ba talaga yan?" "Oo naman." Sagot ni Diana, hindi alintanang reaksyon ng lahat. "Huy, bakit ganyan ka tumingin? Hindi mo ba ako na-miss?" Natahimik si Nathan. Oo, na-miss niya si Diana ng sobra pero hindi ito ang ine-expect niyang makita. At sa puntong yun, naramdaman niyang hindi lang ibang taong nakatingin kay Diana. Pati siya mismo ay gulong-gulo. Habang pauwi na nga sila ng subdivision, hindi mapakali si Nathan. Si Diana naman hindi halataan kahit anong awkwardness. Excited pa rin itong nagkukwento ng mga naging experiences niya sa Amerika. "Alam mo ba, Nathan? Naging top student ako sa school." Proud na sabi pa nga ni Diana. "Tapos sumali ako sa science club, literature club, at sa culinary club. Grabe, o diba ang dami kong alam gawin?" Sad pa nga ng cute na matabang babae. "Ha?" Sad lamang ni Nathan. "Ano ka ba? Hindi ka ba proud sa akin? Ha?
Syempre, proud na proud. Sagot ni Nathan pero hindi niya alam kung saan nga siya titingin. Sa gilid ng kanyang mata, pansin niya ang double chin ni Diana at ang tiyan nito na sumasabay nga sa paggalaw niya. Siniko siya ni Alvin at bumulong. Pre, paano yan? Hindi natin inaasahan to, no? Shut up. Sad na nga lamang niya. Natawa lang ako kasi ang yabang mo kanina tapos, shut up. Pero bago pa nga siya makapagsalita ulit, biglang nahirapang sumakay si Diana sa sasakyan. Wait, medyo masikip ata yung space eh. Cute na ani nga ni Diana habang pilit na pinipisil ang sarili sa upuan. Napatingin si Nathan sa paligid lahat ng kaibigan niya. Hindi na nga mapigilan ng tawa. Napapikit na nga lamang siya. Okay lang yan, Diana. Sagot niya at pilit na pinipigil ang kahihiyan. Kaya mo yan. Makalipas ang ilang segundo. Hay. Sa wakas nakaupo na nga rin siya at habang binabaybay nila ang daan pa uwi, hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Nathan. Ang reunion na pinapangarap niya noon, napuno ng kahihiyan at gulat. Pero ang hindi niya alam, ito pa lang ang simula. Pagsapit nila sa subdivision, bumaba si Diana mula sa sasakyan. Mabigat ang bawat hakbang niya. Hindi dahil sa timbang niya, kundi dahil sa bigat ng emosyon sa puso niya. Wala siyang sinabi kay Nathan tungkol sa dahilan ng kanyang pagbabago. Hindi niya kailangan sabihin. Ano pang silbi? Hindi rin naman ito magpapabago sa nakikita ng mga tao. Ang mahalaga lang kay Nathan noon ay ang dating siya. Yung payat, cute, at perfect version nga ni Diana na iniwan niya noon. Hindi ang Diana ngayon. At alam niya yon. Nagunahang bumaba nga ang mga kaibigan ni Nathan. Pinipigilan pa rin ang pagtawa pero si Nathan na natiling tahimik. Halata ang gulo sa isip niya. Diana, dito ka muna. Kukuha lang ako ng inumin. Sabi na ni Tito Lorraine, ang mama nga ni Nathan, na agad siyang niyakap. Naku, ang laki mo na iha. Ang laki ng pinagbago mo ha. Pero ang ganda mo pa rin. Pero naghinit ang tenga ni Diana. Ngumiti siya. Salamat po, Tita Lorraine. Habang papasok sila sa bahay ng mga Domingo, nakaramdam ng panliliit si Diana. Ito ang bahay na minsan niyang tinuring na pangalawang tahanan. Dati, halos araw-araw siyang nandito kasama si Nathan, naglalaro nagkukulitan. Noon, siya ang cute na batang babae na may dimples at mahabang buhok na mahal ni Nathan. Ngayon, ano na siya? Habang nakaupo sa sala, walang nagsasalita. Si Alvin at Brian na kanina lamang nagtatawanan, ngayon ay tahimik na umiinom ng juice. Walang gustong bumasag ng katahimikan. Si Nathan, hindi makatingin ng diretso kay Diana. At si Diana, ramdam ang bawat segundong lumilipas na parang isang matinding insulto. So anong plano mo ngayon na nandito ka na? Sa wakas nakapagsalita na nga lamang din si Nathan. Magbabakasyon lang muna siguro. Magre-relax tapos titingin kung may magandang opportunity dito. Ganun ba? Bakit ganito? Bakit parang hindi sila magkaibigan? Bakit parang iba na ang Nathan na kaharap niya? Saan napunta yung batang excited sa kanyang pagbabalik? Nasa na yung puppy love na nangakong hindi siya kakalimutan? Nawala na rin ba yun? Kasabay ng pagkawala ng kanyang dating katawan. Sa isip-isip nga ng babae. Habang nag-uusap ang lahat tungkol sa college life nila, tahimik lang si Diana at alam niyang hindi nga siya dapat mag-explain. Hindi na niya kailangan sabihin na ilang taon siyang nag-struggle sa depression na nawala siya sa sarili matapos nga ang divorce ng kanyang mga magulang. Nang pagkain ang naging comfort and healing space niya nung wala nga siyang ibang malapitan. Nagkaroon nga siya ng health condition na dahilan ng mabilis niyang pagdagdag ng timbang. Pero kahit na ganun, kahit na naging mataba nga siya, at kahit na marami siyang pagsubok na pinagdaanan, naging positive pa rin siya sa buhay. Matapos ang ilang oras nagpaalam na nga ang mga kaibigan ni Nathan. Pre, paano yan?
Diana nga talaga siya. Pero ibang Diana na. Sinamaan ito ng tingin ni Nathan pero hindi siya sumagot. Nang maiwan nga silang dalawa, sakalang naglakas loob magsalita si Nathan. Diana. Yes? Nakangiting sagot nga ni Diana. Napansin niyang medyo may lungkot naman sa tinig nito kahit na nakangiti siya. Gusto mo bang maglakad-lakad sa labas tulad ng dati? Nagulat si Diana. Tulad ng dati? Tumango si Nathan at pilit na ngumiti. Yes, tulad ng dati. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, nakaramdam siya ng kaunting pag-asa. Habang naglalakad sila sa kabaan ng subdivision, tila bumalik sila sa nakaraan. Sa parehong kalsadang ito, dati silang nagtatakbuhan. Walang pakialam sa mundo, walang iniisip na ibang tao, basta magkasama lamang sapat na. Pero ngayon, may isang bagay na nagiba. Si Nathan. Kanina pa niya napapansin na hindi ito makatingin ng diretso sa kanya, para bang may gustong sabihin pero hindi masabi. Napabuntong hininga si Diana. Hindi na nga siya magpapaka-inosente pa. At alam niya kung ano na yun. At masakit. Alam mo, Nathan, minsan iniisip ko kung paano kaya ang buhay natin kung hindi tayo nagkahiwalay dati, no? Kundi ako umalis. Tila nabigla si Nathan sa sinabi niya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Siguro mas okay pa tayo. Napakamot nga si Nathan sa batok, halatang naiilang. Ano ka ba, Diana? Wala namang nagbago ah. Wala nga ba talaga? Huminto si Diana sa paglalakad at tumingin sa kanya. Wala bang nagbago, Nathan? O ayaw mo lang aminin? Napayuko si Nathan at hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi rin naman niya maitatanggi. Hindi siya makapagsinungaling. Parang ngayon, hindi lang ibang taong kaharap niya at hindi lang dahil sa pisikal na pagbabago, pero parang wala na nga siyang nararamdaman. Mas tama sigurong sabihin na niya para hindi na siya mahirapan pa, para hindi na siya kutsain pa. Sabihin mo na sa akin. Hindi ko lang alam, Diana. Alam kong ikaw pa rin yan pero hindi ko alam. Parang may gumugulo sa isip ko eh. Bakit naman may gumugulo sa isip mo? Ikaw ba talaga ang may problema o nahihiya ka lang dahil iniisip mo ang sasabihin ng ibang tao? Hindi nakasagot si Nathan. Hindi ko lang alam kung anong nararamdaman ko, Diana. Napangiti na nga lamang ng mapait si Diana at napabuntong hininga. Hindi mo na kailangan sabihin. Naintindihan ko na. At doon niya na-realize na kahit anong gawin niya, kahit ipaliwanag niya ang lahat ng pinagdaanan niya sa Amerika, hindi na niya mababago pa ang nararamdaman ni Nathan. Dahil natatakot nga itong mahalin siya muli. Natatakot itong mapahiya at mas pinili nga nitong makinig sa mga panghuhusga ng ibang tao, ng mga kaibigan niya kesa sa sarili nga niyang puso. Alam mo, Nathan, sobrang saya ko nung malaman kong babalik ako dito. Kasi iniisip ko, babalik ako sa'yo, sa atin. Pero mali pala ako. Kasi ang totoo, hindi na ikaw ang Nathan na iniwan ko noon. At hindi na rin ako ang dating Diana na iniwan mo. Kung sa bagay, iba na rin kasi ang buhay mo ngayon, no? At ikaw na rin yung magmamana ng company nyo. Pero I'm happy for you. I'm happy for you dahil ikaw na ang susunod na CEO ng kumpanya ng dad mo. Sad pa nga nito. Sa isip-isip nga ni Diana, hindi niya kailangan ipilit ang sarili. Kaya siguro, hanggang dito na lang tayo. Okay lang yun. Hindi ko naman kailangan marinig mula sa'yo na hindi mo kayang sabihin eh. Bago pa man makapagsalita si Nathan, tumalikod na nga si Diana at naglakad palayo. Masakit man pero kailangan niyang tanggapin. Dahil hindi siya dapat manatili sa buhay ng isang taong hindi kayang ipaglaban siya. Masakit makita na ang matalik niyang kaibigan ay isa rin pala sa manglalait sa kanya. Dahil nung nasa ibang bansa nga siya, nakaranas nga siya ng pambubuli. Kaya akala niya pagdating niya rito, ay hindi na nga niya mararamdaman yon pero sa sariling kaibigan at mahal na lalaki pa pala niya mararamdaman. Nagpaalam nga siya sa kanyang ina na luluwas nga papunta sa probinsya
ng kanyang lola Marcela. At habang nasa sasakyan nga siya, paulit-ulit nga na parang sirang plaka ang kanyang narinig na sinabi ng lalaki. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Diana. Na parang iba na siya, na parang hindi na siya karapat-dapat para sa kanya. At sa unang pagkakataon ipinangako niya sa sarili, hindi na siya iiyak pa. Tama na at kakalimutan na nga niya ang down moments niya, mga masasakit na naranasan niya, kasama si Nathan at ang paglalait ng mga kaibigan niya. Pagdating niya sa probinsya, sinalubong nga siya ng kanyang lola Marcela. Apo, kumusta ka na? Bungad nga ng matanda habang niyakap siya. Napangiti sa Diana, pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Okay lang po, Lola. Kailangan ko lang po muna ng break sa city life. Alam mo, wala nang mas gaganda pa sa buhay sa probinsya. Wala masyadong ingay, wala masyadong stress. At higit sa lahat, walang taong huhusgahan ka. Napakurap-kurap si Diana. Hindi niya alam kung sinasadya ng lola niya ang sinabi o mararamdaman lang nito ang bigat ng kanyang puso. Pero tamang matanda, dito wala siyang kailangan patunayan sa kahit na sino. Kinabukasan habang umiinom nga ng kape sa terasa ng lumang bahay ng lola niya, malalim nga niyang iniisip ang mga pangyayari. Ano nang gagawin niya ngayon? Babalik ba siya sa buhay na puno ng panglalait at pamamaliit? O tatanggapin na nga lamang niya na hindi na siya babalik sa dati? At doon niya na-realize, walang dahilan para manatili siyang ganito. Hindi dahil gusto niyang patunayan ang sarili kay Nathan, hindi dahil gusto nga niyang ipakita sa iba na mali siya, kundi dahil gusto niyang maging masaya sa sarili niyang pangangatawan at mas maging healthy. Gagawin niya ito para sa kanyang sarili, dahil deserve niyang maging masaya. Sa unang mga buwan sa probinsya, pakiramdam ni Diana, wala na nga siyang halaga. Madaling araw pa lang naglalakad na nga siya sa tabing dagat nakatingin sa malawak na karagatan. Iniisip kung paano nga siya nakarating sa ganitong punto. Sino ka? Tanong niya sa kanyang sarili. Kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang bumawi. Pero paano? At dito nagsimula ang desisyon at ang unang beses na pinili niyang bumawi para sa sarili niya. Una, pinalitan niya ang lifestyle niya. Sanay siyang magpahinga sa hapon, manood ng TV, kumain ng kahit na anong gusto niya kahit unhealthy foods pa. Pero ngayon, gumising siya ng mas maaga, naglakad-lakad sa beach. Una 5 minuto lang, kinabukasan 10 minuto. At sa mga sumunod na linggo, naging jogging na nga. Nagdadalawang isip siya, but in the end, tinanggap niya rin. At doon nagsimula ang una niyang laban. Hindi laban para sa ibang tao, kundi laban sa sarili niyang pagdududa. Hindi naging madali ang proseso. Hindi pa nga siya bumabalik sa dating mas sexy niyang katawan, pero mas fit na nga siya, mas malakas at mas confident. At higit sa lahat, mas masaya siya. Hindi lang dahil bumabawas nga ang timbang niya, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang sarili niya sa proseso. Isang umaga, habang naglalakad nga siya, sa plaza nakita niya ang isang bagong bukas na gym. May malaking karatula sa harap. Napahinto nga siya, at dito nga, napatanong siya sa kanyang sarili. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung pagtawan na naman nila ako at laitin? Nang biglang, Huy, napano ka? Nagulat siya nang may lumapit sa kanya. Isang lalaking matangkad, matipuno at mukhang seryoso pero may malalim na tingin. Nakasuot ito ng gray na fitted na shirt at black jogging pants. Halatang sanay nga sa workout. Wala. May tinitignan lang. Mukha ngang gusto mong pumasok pero hindi mo magawa. Nagtaas siya ng kilay. Paano mo naman nasabi? Dahil halos 5 minuto ka nang nakatayo dyan eh. Nakatitig lang sa labas ng gym pero hindi naman pumapasok. Napakamot na nga lamang si Diana. Napansin mo pala. Tumayong lalaki at nilahad ang kamay niya. Ako nga pala si Jeremy. Jeremy Salvador. Nag-alinlangan siya saglit bago iniabot ang kamay niya. Diana Rodriguez. At hindi niya alam kung bakit pero para bang sa sandaling yun nagsimula na nga ang bagong kabanata ng kanyang buhay.
Hindi niya inaasahang isang Jeremy Salvador ang magiging daan ng kanyang pagbawi. Sa unang araw niya sa gym, parang gusto na nga niyang umatras. Pero si Jeremy nga ang nag-urjok sa kanya para magpatuloy. Kaya mo yan. Pero hindi kasi ako marunong dito eh. Jump rope? Seryoso ka talaga? Alam mo ba kung gaano ka-epektibo yan sa pagbabawas ng timbang? Ganun ba talaga kahirap magpapayat? Tingin mo ba overnight lang ang improvement? Kahit saang bagay, walang overnight. Kung gusto mo talagang may makuha o ma-reach na goal sa buhay. Saad pa nga ni Jeremy. Sa unang linggo, basic exercises lang hanggang sa ginawa na nga nila ang mas mahihirap na proseso. Jumping jacks, squats, cardio exercises. Teka, bakit mo nga pala ako tinutulungan? Napakunot noo nga ang babae. Humarap sa kanya si Jeremy at inilapit nga ang mukha sa babae. Simple lang. Noon kasing nakatitig ka dito sa karatula, nakita ko kasi yung pananabik ng mga mata mo. Kung gaano mo ka gusto, pero hindi mo alam kung saan mag-uumpisa. Kaya tinutulungan kita. Makabuluhan na saad nga ng lalaki. Napangiti na nga lamang si Diana. Pagkatapos nga nila isang araw na mag-exercise, Diana, gusto mo ng cheat day? Pwede ba yun? Nanlaki ang mata niya. Pwede naman, pero may kondisyon. Ano yun? Sa isang slice ng cake. Dapat may katumbas na exercises na mas mahirap. Tumatawang saad pa nga ni Jeremy. Napairap na nga lamang ang babae, pero natawa na nga lamang din siya. Naghalakhakan nga sila habang nag-uusap. Sa mga sandaling yun napansin niyang ibang-iba si Jeremy kay Nathan. Si Nathan, madali siyang sinuko. Si Jeremy pinaglaban ang pagbabago niya. Si Nathan ay kinahiya siya, si Jeremy walang pakialam sa itsura niya. At sa pagkakataong to, siguro nga may mas mahalaga na mga tao na tatanggapin siya sa kung sino siya. Hindi lang sa kung ano nga ang itsura natin. Isang gabi pagkatapos nga ng isang matinding workout session, nakaupo sila sa may bench malapit sa gym. Tahimik lamang si Jeremy habang si Diana naman ay hinihingal pa rin. Alam mo, biglang sabi ni Jeremy, kung sakaling gusto mong bumalik sa Manila, susundan kita. Saad nga nito. Napatitig si Diana sa kanya. Ha? Tumawa si Jeremy. Ang ibig kong sabihin, meron din akong business sa Manila. Nagtaas nga ng kilay ang babae. Business? Ano namang business? Mayaman ka ba? Takang tanong nga ng babae. Well, kung yun ang definition mo ng mayaman, pwede. Pero hindi ko masasabing mayaman ako. Basta, simpleng business lang. Sagot nga ni Jeremy. Ba't hindi ka man lang nagpakilala ng maayos ha? Wala naman kasi akong pakialam sa tingin ng iba sa estado ko sa buhay. Sagot nga ni Jeremy. Mas okay nga yung ganito eh. Mas nakikilala natin ang isa't isa sa kung sino talaga tayo at hindi dahil sa estado ng buhay. Natahimik sa Diana. Namamangha nga siya sa perspective nga ng lalaking to. Naintindihan na nga rin niya at na-realize kung bakit kailanman hindi siya hinusgahan ni Jeremy. Hindi niya ito tinulungan sa pansariling interes niya. Tinulungan siya nito dahil gusto niyang makita si Diana na lumaban muli. Nung una hindi siya sigurado kung kaya niya, pero hindi siya pinabayaan ni Jeremy. Sa bawat bigat na binubuhat niya, siyang nagpapalakas sa loob niya. Sa bawat patak ng pawis, siyang nagbibigay ng motibasyon sa kanya. At sa bawat araw, napakiramdam ni Diana na gusto nga niyang sumuko, siyang nagsasabing hindi na nga siya babalik pa sa dating siya. Ang pagbabago hindi lamang sa katawan, nagsisimula sa pananaw sa sarili. Yun ang parating sinasabi nga sa kanya ng lalaki. Si Jeremy kailanman hindi lumingon sa kung anong itsura niya. Nakita siya bilang isang taong may halaga, kahit noong wala pang pagbabago sa kanya. At sa kabila ng pagiging strikto ni Jeremy sa gym, nagkaroon sila ng kulitan moments. May mga pagkakataong parang hindi lang simpleng coach,
At trainee ang turingan nila sa isa't isa. Okay, tapos na ang workout mo. Saad nga ni Jeremy isang gabi matapos nga ang mabigat na training. Yes, pwede na akong kumain ng cake? Biro pa nga ni Diana. Depende. Pwede kung ano, kung ititira mo sa akin ng kalahati. Napahalakak si Diana. At sa mga oras na yun napagtanto niya, ang taong to hindi siya kailanman ginawang katatawanan at mas pinagaan pa nga ang kanyang buhay. Pero dumating ang araw na kailangan nga niyang bumalik ng Manila para sa kanyang karera. Sayang naman yung mga pinag-aralan niya sa ibang bansa kung hindi nga niya maia-apply sa kanyang trabaho. Total, tapos na rin naman yung pagbabago na gusto niya para sa kanyang sarili. At matapos nga ang ilang buwan, unti-unti na rin bumalik ang confidence niya sa kanyang sarili. Jeremy, aalis na nga pala ako sa susunod na linggo. Aniya habang nakaupo sila sa isang bench malapit sa gym. Tila nagiba naman ang timpla ng mukha ni Jeremy. Napatingin ito sa kanya gamit ang kanyang nangungusap na mga mata. Alam ko, hindi siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung bakit parang ang bigat ng loob niyang magpaalam. Masaya ako para sa iyo, Diana. Sad na nga lamang ni Jeremy matapos ang ilang segundong katahimikan. Masaya ako na nahanap mo na ulit ang sarili mo. Napabuntong hininga si Diana. Jeremy, maraming salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nakayanan yung proseso. At hindi ko nakayanan o naabot yung pagbabago na gusto ko para sa sarili ko. Bawiin mo yung sinabi mo. Biglang putol nga ni Jeremy. Napakunot na ang babae. Ha? Hindi kasi dahil sa akin kaya naabot mo to. Ikaw tong lumaban. Pero ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Napangiti nga ang lalaki. Sa mga oras na yun nakita niya parang may gustong sabihin si Jeremy pero hindi niya magawa. Tumayo na nga lamang ito, tumingin sa kanya at ngumiti. Sigurado ka na ba talagang gusto mong magstay sa city? Tumango si Diana. At nagyakapan nga sila ng mahigpit. Siguro malungkot nga ang kanilang pamamaalam sa isa't isa, pero alam naman nilang hindi ito nagtatapos sa ganun. At hindi nila alam na hindi pa pala tapos ang kwento nila. Matapos ang maraming buwan sa probinsya, nagbalik na nga sa Manila si Diana. Hindi bilang ang dating overweight na Diana na ikinahiya nga ni Nathan kundi bilang isang bagong babae na mas matatag, mas may tiwala sa sarili at handangang harapin ang tunay na buhay. Hindi rin para harapin si Nathan. Hindi para gumanti o ipamukha sa kanya na kaya nga niyang baguhin ang sarili niya para sa lalaking gusto niya, kundi para ituloy ang buhay niya nang hindi na nga naghihintay ng validation ng iba. At nang dumaan siya sa dating subdivision nila, aksidente niyang nakita si Nathan. Napahinto nga ito nang makita siya. Diana? Tumango lang siya at ngumiti. Saka siya nagpatuloy sa paglalakad. Dahil sa unang pagkakataon wala na nga siyang kailangan patunayan pa. Dahil alam niya, she's enough. Hindi kailangan ng approval o validation ng ibang tao. Isang hapon nagulat siya nang makita si Jeremy sa Quezon City habang naglalakad siya papasok sa isang mall. Bigla may tumapik nga sa kanya. Paglingon niya halos hindi nga siya makapaniwala. Jeremy? Ngumiti ang lalaki. Oh, kamusta ang city life? Bakit ka nandito? Napakamot ito sa ulo. May business lang ako na kailangan na sikasuhin. Alam mo na, businessman eh. Saad nga nito at napatawa na nga lamang si Diana. Kahit kailan talaga, ang daming pasabog ni Jeremy. Pagkatapos nga noon lumabas pa nga sila at nag-catch up. Nagkwentuhan sa isa't isa at parang walang nagbago dahil komportable pa rin sila sa isa't isa. Hanggang sa nagpaalaman na nga rin sila. Hindi rin mawari ni Diana kung bakit parang familiar ang mukha ni Jeremy. Parang nakita na nga niya ito somewhere. Habang papasok nga siya sa opisina, na kanyang pinapasukan, narinig nga niya na nagbubulungan ang kanyang mga katrabaho. Hoy, narinig niyo ba? Balita ko dumating na talaga yung pinakaboss natin.
Pagkatapos daw niyang mamahinga, handa na raw siya para pamahalaan ng kumpanya. Talaga ba? Balita ko nga gwapo yun eh. Oo, magpapaparty nga raw eh. Sayang nga. Baka hindi ako makapunta kasi may fieldwork ako. Ganun ba? Sayang naman pero balitaan ka na lang namin. At makikita mo naman siya eh. Dahil balita ko magtatagal na daw siya dito. Kwentuhan nga nila. Napailing na nga lamang si Diana. Dahil marami talagang marites sa kanilang opisina kahit na nga oras nga yun ng trabaho. Hindi nga niya alam kung anong iisipin niya. Matatawa ba siya? O matutuwa siya dahil madami nga siyang nakakalap na balita nang dahil sa pagiging marites ng iba sa mga katrabaho niya. Talaga? May bagong boss pala? Tapos gwapo pa? Naku, if I know, siguro mayabang yun. At saka, masungit siguro. Umiiling pa nga na saad ni Diana. Pagkatapos ay pumasok na nga siya sa kanyang opisina. Nagtatrabaho kasi siya sa isang industry na talaga namang malaki ang naging epekto o impact sa kanyang buhay. Pinili niya magtrabaho sa industry na nagsusupply nga ng gym equipments sa iba't ibang bansa pati na rin sa Pilipinas. Ito ang pinili niya sa lahat ng mga gustong mag-hire na kumpanya sa kanya. At balita niya, hindi rin naman pupitsuging kumpanya to dahil marami na nga rin itong branches sa iba't ibang bansa. Hanggang sa dumating na nga ang party na sinasabi nga ng kanyang mga katrabaho. Pinagbihis nga sila ng semi-formal attire at siya naman hindi masyadong nag-effort dahil kahit na nga simple lamang ang kanyang isuot, litaw na litaw pa rin naman ang kanyang kagandahan. Nagsuot lamang siya ng simpleng black dress na hapit sa kanyang katawan at naglagay lamang siya ng light makeup. Balita nga rin niya, may iba't ibang businessman din and investors na dadalo nga sa party para nga i-welcome ang bagong CEO. At sa isang 5-star hotel, doon nga ginanap. Napakaganda ng view at makikita nga ang city lights. Wow, talagang pinaghandaan to ah. Grabe. Tsaka big time pa yung mga dumadalo ng mga panauhin. Pero teka, bago pa lang ako sa company ah. Bakit pa kasi nandito ako? Sana hindi na lang ako pumunta. Hanggang sa habang umiinom nga siya ng tubig na nakalagay nga sa wine glass, biglang may lumapit nga sa kanya na isang sopistikada at magandang babae, matangkad din na parang isang modelo. Wait, you look familiar. Nagkakilala na ba tayo dati? Maarteng saad pa nga ng magandang babae. Napakunot noon naman si Diana at nag-isip nga saglit. At tumango-tango siya dahil naalala na nga niya. Ito pala yung pinakilala sa kanya ni Nathan dati nung minsang lumabas nga sila bago nga siya pumunta ng probinsya. Ah, kilala na kita. Ikaw nga pala yung matabang babae na pinakilala sa akin ni Nathan nung minsang lumabas tayo at nag-bar. Wow ah, so pinaghandaan mo nga talaga. If I know ginawa mo yan para kay Nathan. Alam na alam ko naman kasi noon pa lang, patay na patay ka na sa kanya. Hindi nga lang niya ine-expect yung babae na akala niya maganda, napakataba pala. Pero kahit naman pumayat ka, wala naman masyadong nagbago eh. Mukha ka pa ring basura. Tignan mo nga yung sarili mo. Bakit ganyan lang yung sinuot mo? Napangiti na nga lamang si Diana at ayaw na nga lamang pumatol pa sa babae kahit ang totoo, gustong-gusto na nga niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi ito ang tamang panahon, oras at venue para sabihin mong mga bagay na yan. Kung gusto mo akong ipahiya at maliitin, pwede ba wag na lang dito? Respeto na rin sa mga guests na andito. Oo na, maganda ka na at ikaw na ang pinakamaganda dito. Pahirap naman na saad ni Diana, pero bumubulong lamang dahil ayaw nga niyang gumawa ng eksena. Napangisi pa nga ang babae at akma na nga sanang sasampalin siya nang biglang may bumoses nga gamit ang kaniyang baritonong boses. Stop it! Saad nga ng lalaki, napaparating nga at papalapit sa kanila. Napamulat nga ng mata si Diana dahil hindi nga siya makapaniwala. Si Jeremy nga ang nandoon.
Nakasuot nga ito ng tuxedo at talaga namang gwapong-gwapo sa kanyang suot. Hindi nga alam ni Diana kung anong ire-react niya. Nagtataka siya kung bakit parang multo na nga lamang ito na biglang sumusulpot sa kung nasan siya. Jeremy? Anong ginagawa mo dito? Saad pa nga nito. Simple lang. May connection ako. Sa business na to, di ba? Nakangiting saad nga nito pero hindi na nga niya idinetalye pa kung bakit siya andoon. Samantala, ang babae namang kumakausap kanina kay Diana, patuloy pa ring umiiling-iling at nakangisi pa habang tinitignan mula ulo hanggang paa, hindi lamang si Diana, kundi pati na nga lamang din si Jeremy. At sino ka naman? Bakit ka ba nangingialam? Alam mo, halos kilala ko lahat ng nandito eh. Kilala ko din yung mga bigating tao na nandito. Siguro hindi ka invited, no? Akala mo ba, may itatago ng suit na yan kung sino ka talaga? Siguro isa kang trespasser. Saad pa nga ng mapangmaliit na babae. Miss, excuse lang ah. Lalabas na lang muna kami ng babaeng di hamak na mas malayong maganda kaysa sayo. Simple pero makabuluhan na saad na nga lamang ni Jeremy dahil ayaw naman niyang umeksena at pumatol sa babae kahit na nga ganun na minaliit siya. Hinawakan nga niyang kamay ni Diana at hinila nga palayo sa mapangmaliit na babaeng yun. Pero teka, i-explain mo nga sa akin, bakit ka ba nandito? Alam mo, this past few days, parang napansin ko lagi na lang may kumokonekta sa atin. Huwag mong sabihin sinusundan mo ko ah. Pagbibiro pa nga ni Diana kay Jeremy at napatawa pa nga ang lalaki. Malalaman mo rin kung bakit ako nandito. Pero sa ngayon, magkwentuhan muna tayo. So dito ka pala nagtatrabaho. Kamusta? At nagkwento na nga si Diana ng mga experiences niya na parang nga silang komportableng magkaibigan na matagal hindi nagkita kahit na nga nung isang linggo lamang nagkita nga sila sa grocery store. Hanggang sa dumating na nga ang pinaka-highlight ng event na to. Nagsalita na nga ang host. Ladies and gentlemen, ang pinakahihintay nating parte ng program na to, ang pagpapakilala sa bagong CEO ng company. Let us all welcome, para sa kanyang welcome speech, ang ating bagong CEO na si Mr. Jeremy Montesilio. Nagpalakpakan nga silang lahat at tila hinahanap nga ng kanilang mga ulo kung saan nga manggagaling ang CEO at nagulat nga sila. Nakasama ni Diana ang CEO. Kumabog ng mabilis ang puso ni Diana at hindi niya alam kung ano ang sasabihin at ire-react niya. Hanggang sa lumapit na nga sa stage si Jeremy. Si Jeremy pala na inakala niyang simpleng lalaki lamang na simpleng nag-gym lamang sa kanilang probinsya at may maliit daw na negosyo. CEO pala ng napakalaking kumpanya. At nag-speech na nga si Jeremy. Marami itong sinabi na makabuluhan at nagpalakpakan ng mga panauhin. Marami pang ang babayang nagbubulungan na gwapong-gwapo sa kanya. Tila nagpapakyut pa nga habang pababa si Jeremy sa stage at kay Diana pa rin lumapit. Pagkatapos nga nun, nagsimula na nga ang party at bumalik sa normal ang lahat at si Jeremy naman nakipagkwentuhan ulit kay Diana na ngayon hindi pa rin makapaniwala at parang hindi pa rin nagsasink in ang kanyang nalaman. Ano? Akala ko regular gym coach ka. Tsaka akala ko maliit lang yung negosyo mo. Napangiti nga si Jeremy. Oo, nag-gym nga ako doon. Pero hindi ibig sabihin wala akong ibang ginagawa. Mas lalong hindi makapaniwala si Diana. Ang tinuring nga niyang mentor sa gym, isang big-time businessman pala. Bakit hindi mo sinabi? Nagkibit-balikat ang lalaki. Kasi hindi naman yun mahalaga sa akin eh. Ang mahalaga, natulungan kita sa gusto mong gawin. Nagpanting nga ang tenga ni Diana. Ano ka, superhero? Napahalakak si Jeremy. Pwede rin. At sa hindi niya inaasang pagkakataon, naramdaman nga niya ulit ang kilig, hindi dahil sa Jeremy na CEO pala, kundi si Jeremy na dating nakilala niya.
Samantala ang babae naman na nang maliit kay Jeremy kanina ay gulat na gulat din at parang hiyang-hiya nga sa kanyang ginawa, napaalis na nga lamang at walk out tuloy sa venue. Sa mga oras na to, hindi nga alam ng babae ang kanyang mararamdaman dahil may isang bagay na malinaw. Hindi lang siya sinundan ni Jeremy sa Manila para sa negosyo nito. Sinundan siya nito dahil may pagtingin nga siya sa babae. Na si Jeremy lamang ang nakakaalam sa ngayon. Samantala isang tanghali bumaba nga si Diana mula sa kotse sa harap ng isang sikat na cafe sa Quezon City. Napansin kaagad siya ng mga tao. Maganda, matangkad, fit na fit ang katawan parang isang walking magazine cover. Suot niya ang isang eleganteng body-hugging white dress at sleek na high heels. Kaya lahat ng mata nakatingin sa kanya. Nasa loob ng cafe ang grupo ni Nathan and as usual, lahat sila nasa kalokohan mode pa rin. Kahit na nga nabalitaan nga nito na pumapasok na rin si Nathan sa isang kumpanya, ganito pa rin sila ng kanyang mga kaibigan. Pare, nasan na nga pala yung puppy love mo? Tukso ng isa sa kanya. Si Diana? Naku, wala na akong balita dude eh. Natatawang saad pa nga ni Nathan. Saklap mo naman bro. Sabat ng isa pa. Ngunit bago pa nga siya makasagot na patingin sila sa pinto at halos malaglag ang panga ni Nathan nang makita kung sino ang bagong pasok. Walang iba kundi si Diana. Pero hindi na nga ito ang Diana na iniwan niya noon. Napamura na nga lamang ang mga kasama niya. Para siyang tinamaan ng kidlat. Hindi na nga ito ang babaeng tinakasan ni Nathan dati. At mas lalo siyang kinabahan ng tumingin si Diana sa direksyon at kumiti ng isang pamatay ng ngiti. Hi! Cool naman na bati ni Diana sabay upo sa tapat ni Nathan na parang walang nangyari. Parang hindi siya na-humiliate dati. Diana? Halos mautal si Nathan. Napangiti lang ito at tumingin sa menu. Ang init ng panahon no. Halos hindi makapaniwala ang buong barkada. Isa lang ang sigurado. Diana was back. And she was back with a bang. Habang iniisip ni Nathan kung paano lalapitan ulit si Diana, isang familiar na boses ang narinig nila. Diana, bakit hindi mo ko hinintay? Lumingon silang lahat at nakita nga ang isang matangkad, gwapo at sobrang built na lalaki na si Jeremy. Suot nito ang isang black fitted polo na lalong nagpatingkad sa forma ng katawan nito. Pero mas nagulat ang lahat nang lumapit ito kay Diana at hinalikan siya sa noo. Miss na kita. Nag-freeze si Nathan. Ano to? Tumingin siya kay Diana pero parang wala lang ito. Napatingin naman ang mga barkada niya kay Nathan. Halatang biglang nalamon nga ng insecurities. Bumagsak ang balikat ni Nathan. May boyfriend na si Diana? Sa isip-isip nga nito. Nagkatinginan sila Nathan at Jeremy. Matalim ang tingin sa isa't isa. Ang titig ni Nathan puno ng guilt at panghihinayang. Ang titig naman ni Jeremy strong and confident. Mula sa hindi pagsasabi ng kahit na ano noon, ngayon gusto na ngang bumawi ni Nathan. Pero paano pa? Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala, Diana. Biglang sabi ni Nathan pilit na ngumiti. Napatingin sa kanya si Jeremy, saka nga bumaling kay Diana. Huh? Boyfriend? Tanong nga ni Jeremy halatang nalilito. Nagpanik si Nathan. Ano? Hindi pa pala sila? Ngumiti si Diana. Ano sa tingin mo, Jeremy? Napatahimik ang lalaki. At doon na pagtanto ni Nathan may pag-asa pa nga siya. Pero ang tanong, handa ba siyang lumaban? Pagkalis nila Diana at Jeremy, naupo si Nathan na parang lantang gulay. Wala na ako pare. Pulong niya sa sarili. Hindi pa huli ang lahat bro. Sabi nga ni Diana, ano sa tingin mo diba? Ibig sabihin wala pang label. Biglang nanlaki ang mata ni Nathan. Tama, wala pang label. Ibig sabihin may pag-asa pa nga siyang bawiin si Diana. At dito na nagsimula ang isang matinding battle for Diana's heart. Samantala na natiling magkaibigan naman sila Jeremy at Diana dahil hindi naman tinake advantage ni Jeremy ang sitwasyon. Gusto niyong makuha si Diana.
na hindi pinapressure ito. Habang nasa gym nga sila, sakto namang nandoon nga si Diana, Jeremy, pero biglang sumulpot si Nathan. Sige Diana, buhatin mo tong 10 kilograms weight. Sad pa nga ni Jeremy. Pero sabi naman ni Nathan, bakit hindi ako nalang bumuhat yan para sa'yo? Sa isang cafe naman, orderan kita ng healthy meal. Sad ni Jeremy kay Diana. Pero gusto mo rin naman ng ice cream, di ba Diana? Sagot naman ni Nathan. At sa gala naman, let's go, ihatid na kita. Pagaya nga ni Jeremy kay Diana. Pero sad naman ni Nathan, sumabay ka na lang sa akin Diana, may bagong sasakyan ako. Laging may asaran, laging may pailalim nga na sulyapan, laging may nagagawa ng atensyon. Pero ang pinakamatindi, ang titiganin na Diana at Nathan, kapag sila lang dalawa, may natitira pa nga bang feelings? At kung meron, sino nga ba ang pipiliin ni Diana? Isang gabi na pilitang mag-inuman ng tatlo, kasamang mga kaibigan nila. Sa kalagitnaan ng tawanan biglang naging seryoso si Nathan. Diana, gusto ko lang sanang sabihin na, sana mapatawad mo ko. Nagulat nga si Diana. Dumaan ang katahimikan. Walang nakakibo. At sa gabing yun nagiba na nga ang ihip ng hangin. Dahil hindi na nga lamang ito tungkol sa rivalry. Ngayon kailangan magdesisyon ni Diana. Sino ang tunay na karapat-dapat sa puso niya? Matapos ang gabing yun ng inuman, hindi mapakali si Diana. Ilang beses nang humingi ng tawad si Nathan pero hindi niya alam kung kaya niya ba itong pagkatiwalaan ulit. Samantalang si Jeremy, palaging nandyan. Hindi niya kailan maniniwan, kahit nung wala nga siyang kumpiyansa sa sarili. Pero sino nga bang pipiliin niya? Nagdesisyon siyang lumayo muna sandali para pag-isipan ng lahat. Dahil ayaw naman niyang mag-decide ng basta-basta. Ang first love niya ba na hindi siya pinanindigan? O lalaking nakilala lamang niya nung pumunta siya ng probinsya pero pinaglaban siya? Kaya nang sumunod na araw nagpunta siya sa isang resort sa Batangas. Nag-iisa, yun ang akala niya. Habang nagpapahangin sa dalampasigan may narinig nga siyang tumatawag ng pangalan niya. Diana! Paglingon niya, nanlaki ang kanyang mga mata, hindi lang isa kundi dalawang paparating. Lang iba, kundi sila Nathan at Jeremy. Ano to? Bakit andyan na naman yung dalawang asungot na yan? At anong ginagawa niya rito? Nalilitong tanong nga niya. Nagkatinginan sila Nathan at Jeremy parehong handang lumaban. Nagkaroon sila ng harapang pag-uusap. Diana, alam kong nasaktan kita dati. Pero bumalik ka at narealize ko na ikaw pa rin ang mahal ko. Alam kong may history kayo ni Nathan. Pero hindi ko lang sinusuportahan ang fitness journey mo. Mahal kita Diana. At higit pa yun doon. Bakit niyo ba ito ginagawa ha? Ano bang gusto niyong mangyari? Tumahimik nga sila. Pero maya-maya pa nagsalita muli si Nathan. At dito lumabas ang plot twist. Diana, may dapat kang malaman. At anong dapat niyang malaman? Tumayo si Nathan mukhang desidido nga sa aaminin niya. Alam kong iniisip mo na ikinahiya kita dati. At totoo, inaamin ko na natakot ako sa sinasabi ng mga kaibigan ko. So inamin mo rin pala. Pero hindi mo alam ang buong kwento. Nagkatinginan sila Diana at Jeremy. Alam mo ba kung bakit hindi kita hinanap noon? Tumango si Diana naghihintay nga ng sagot. Hindi lang dahil sa mga kaibigan ko, kundi dahil sa pamilya ko. Lumunok si Nathan halatang hirap sa sasabihin. Diana, totoo na hindi ko dapat hinayaan na umalis ka. Pero noon pa man, hindi ako pwedeng makipagrelasyon sa kahit na sino. Nagtaka si Diana. Anong ibig mong sabihin? Dahil hindi totoo na magiging CEO na ako. Oo, may kumpanya kami dati pero may nangyari. Ako na lang ang breadwinner ng pamilya namin ngayon. Nagulat nga si Diana. Simula nung umalis ka papuntang Amerika, nagsisimula ng mabankrupt ang negosyo ng pamilya namin. Napilitan ako magbanat ng buto. Working student ako, 3 trabaho ang pinasok ko para lang masustentuhan ko sila. Napatingin si Jeremy, tila naging malinaw nga ang lahat.
Hindi lang kita basta iniwasan, Diana. Iniwan kita kasi hindi ko kayang ipaglaban ng kahit na anong relasyon noon. At doon napagtanto ni Diana, hindi lang siya ang nasaktan. Dumaan din naman pala sa matinding pagsubok si Nathan. Nagkaroon ng katahimikan. Kung ganun, ibig sabihin, mahal mo pa rin si Diana? Pero hindi naman sapat na dahilan yun para ikahiya mo siya at hindi tanggapin ng mga panahon na nilalait siya at kinukutya at hinayaan mo mga kaibigan mo na gawin yun. Tumango-tango si Nathan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban, Diana. Ikaw ang iniisip ko habang nagsisikap ako. Sada man ni Nathan. Pero hindi mo ba naisip kung paano mo siya sinaktan? Sabat naman ni Jeremy. Alam ko, at yun ang pinakamasakit na pagkakamali ko. Ngayon si Diana na nga ang dapat magdesisyon. Tumingin nga siya kay Nathan at kay Jeremy. Sinong pipiliin niya? Si Nathan ba? Na first love niya o si Jeremy ang lalaking minahal siya sa kahit na anong itsura niya? Huminga ng malalim si Diana. Lumakad siya palapit, isang lalaki. At ang sinabi niya ang mga salitang, "Ikaw ang pipiliin ko." Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ni Diana. Hindi niya nga alam kung paano nga ito sasabihin sa harapan ng dalawang taong mahalaga sa kanya. Tumingin nga ang babae kay Nathan. Ang buong akala ni Nathan siya nga ang pipiliin nga ni Diana pero nagkamali siya. Tapos na nga ang kwento nila. Nagkaroon na nga sila ng chance ni Diana pero sinayang nga yun ni Nathan. Kahit na ano pa nga ang naging pagsubok niya, dapat sinabi niya ito kay Diana kung may tiwala nga siya sa babaeng minamahal niya. Kaya naman hinawakan nga ni Diana ang kamay ni Jeremy dahil ito ang pinipili niya. Pinipili niya ang taong ipinaglaban siya. Pinipili niya ang taong tumanggap sa kanya sa kung sino siya at hindi ang taong iniwan siya kung kailan kailangan niya ito at iniwan siya sa ere ng mga panahong pinagtatawanan at nilalait siya ng ibang tao. Nalungkot nga si Nathan pero wala naman siyang magagawa kundi tanggapin ang desisyon ni Diana. Niyakap nga niya ito at sinabi niya na masaya nga siya sa naging desisyon ng babae at pinili nga nito kung ano talaga ang makakapagpasaya sa kanya. Pero sa pagpili ni Diana kay Jeremy, pumasok pa nga ang isang problema na matagal na nga niyang iniisip at kinoconsider. Paano kung pinili niya si Jeremy? Paano kung maging conflict nga to sa kanyang karera? Dahil malinaw na boss nga niya, si Jeremy. At paano nga nila itatago sa mga empleyado doon ang office relationship nila? Sa gitna nga ng malinaw na damdamin ni Diana para kay Jeremy, malabo naman kung paano nga nila paninindigan ito sa sitwasyong ganoon. At hindi lang yon, isang hindi inaasahang kontrabida pa lang biglang susulpot sa opisina ni Jeremy. Silang dalawa nga lamang ni Diana ang may alam ng kanilang relasyon at wala nang ang iba sa kumpanya. Kaya naman hirap na hirap pa nga silang itago ang kanilang relasyon. At hirap na hirap nga silang kumilos. Kahit gustong gusto na nga nilang yakapin ang isa't isa, hindi nila magawa dahil nasa opisina sila. Nagpapaka-professional na nga lamang sila. Isang araw nga dumating ang childhood love ni Jeremy sa kumpanya, si Trisha. Siya ang batang kalaro nga ni Jeremy, isang makulit at chubby na tinuturing nga niya dating baby sister. Ngunit matapos ang mahabang panahong pananatili sa Korea, bumalik si Trisha na tila isang K-drama leading lady. Matangkad, maputi, makinis at may killer smile na kayang tunawin nga ang puso nga ng sinuman. At mas nakakagulat, tila hindi pa nga rin ito nakaka-move on sa long-time crush nitong si Jeremy. Isang araw narinig na nga lamang ni Diana na nagbubulungan ng mga empleyado sa opisina. Huy, nakita niyo ba kanina? May pumasok na magandang babae dun sa office ni Sir. At sinasabi nila na first love daw niya yun. Talaga? Akala ko pa naman single si Sir, sayang naman. Sobra pa naman yung pagpapakyut ko sa kanya. Napakunot noon na nga lamang si Diana. Sa kabilang banda sa opisina naman mismo ni Jeremy.
Anyong! Miss me? Sabay kindat nga ni Trisha. Para kay Diana, parang binuhusan nga siya ng malamig na tubig. Pero wala siyang magawa dahil wala naman kahit sinong nakakaalam na boyfriend nga niya ang boss niya. Pero mula nang dumating si Trisha, parang siya na ang naging bagong reyna sa opisina. Laging nakadikit kay Jeremy at kinikilig naman ang ilan sa mga kilos ng mga to. At ang mas nakakainis pa, mukhang nag-e-enjoy naman si Jeremy sa atensyon. Tuwing may pagkakataon, sinasadya nga nitong ipakita kung gaano nga sila ka-close. Palihim na nga lamang napapairap si Diana sa tuwing nakikita sila. Samantala nagkayayaan nga ang grupo sa kumpanya. Magkakaroon nga raw sila ng simpleng salo-salo sa isang restaurant bar. Sayo tayo, Kuya Jeremy. Biglang ani na nga lamang ni Trisha. Sabay hagik-gik pa nga. Hindi na nakapagpigil pa si Diana. Nakita mo namang kumakain pa siya, di ba? Saad nga nito bigla, kaya napangiti si Jeremy. Sige na, kuya. Paglalandi naman ni Trisha rito. Wala na nga lamang nagawa si Jeremy kundi pagbigyan si Trisha. Lumabas na nga lamang si Diana sa balcony ng bar para makalanghap nga ng sariwang hangin. Doon siya naabutan ng kanyang boyfriend na si Jeremy na sila lamang ang nakakaalam. Selos? Tanong nga nito habang nakangiti. Ano? Hindi kapal ang mukha mo. Mabilis naman niyang tanggi. Pero halata namang balisa siya. Talaga? Bakit mo gustong batuhin ng cocktail glass kanina si Trisha? Tukso pa nga ni Jeremy sa kanya na hindi naman niya masagot. Totoo nga bang ito ang first love ng kanyang boyfriend na si Jeremy? Ibig sabihin malaki ang parte nito sa buhay ng kanyang nobyo. Natatakot itong mawala sa kanya. Sa gabing yun napagtanto nga niya na hindi lamang iyon simpleng selos. Kailangan niyang malaman kung gaano nga ba kaimportante si Trisha para kay Jeremy. O kung may puwang nga ba ito sa kanyang puso. Mula ng gabing yun sa bar, hindi na talaga mapakali si Diana. Hindi niya maintindihan kung bakit tuwing nakikita nga niya si Trisha na nakadikit kay Jeremy sa opisina, gusto niyang sabunutan ng bagong salta mula sa Korea. Ano bang problema ko? Bakit ba ako ganito ka-affected? Dati naman may confidence na ako sa sarili ko eh. Pero simula nung dumating yung babaeng yan, nagkaroon na naman ako ng insecurities. Paulit-ulit na sabi nga ng babae sa sarili niya. Pero kahit anong pilit yung itanggi, hindi niya maikakaila na kinakain nga siya ng selos. Samantala nagkaroon nga ng team building ang kanilang kumpanya. Excited nga ang mga empleyado, pero si Diana, hindi niya alam kung may excite siya dahil andun na naman ang asungot na si Trisha. At nang nasa dalampasigan na nga sila, biglang kinawit nga ni Trisha ang braso nito kay Jeremy at sumandal pa nga rito na parang isang helpless princess. Kuya Jeremy, ang init-init naman dito eh. Pa naman ako. Ani nga ni Trisha sabay paypay nga ng kanyang kamay sa harap ng mukha nito. Tumawa na nga lamang si Jeremy pero hindi niya inalis ang braso. Samantalang si Diana, gustong-gusto na nga niyang ihampas ang beach ball sa mukha ni Trisha. Parang sinusubok nga siya ng tadhana kung paano nga nila itatago ang kanilang relasyon, gayong may asungot nga na aaligid-aligid sa kanyang boyfriend. Ganun pala. Kung akala nga ni Trisha siya lang ang marunong mang-inggit, nagkakamali siya. Nang dumating nga ang oras ng swimming, lumabas si Diana sa kwarto at suot ang isang napaka-sexy na black one-piece swimsuit na may matinding cut sa gilid. Kitang-kita nga ang hubog ng kanyang katawan, bunga ng ilang buwan niyang pagpapapayat at pag-gym. Napatigil nga si Jeremy sa pag-inom ng buko juice at napamura na nga lamang ito sa isip. Teka, si Diana ba yun? Biglang lumapit naman sa kanya si Trisha. Kuya, medyo masakit kasi ang ulo ko eh. Pwede mo pa akong ipagpagawa ng buko shake? Pero hindi siya pinansin ni Jeremy. Nakatuon lang ang tingin nito kay Diana na noon ay naglalakad nga patungo sa tubig. Tila isang reyna na bumalik para bawiin ang trono niya. Sabay lingon ni Diana kay Trisha
Nagbisian pa nga ang mga to, saka nag-dive nga sa tubig. Sa isip-isip niya, Diana, 1 point, Trisha, 0. Para mas lalong sumaya ang trip, nag-rent nga sila ng banana boat. Siyempre magkatabi sila Jeremy at Trisha sa harapan, at nasa likod naman si Diana. At hindi nga niya yon matanggap. Habang sumisigaw ang lahat dahil sa bilis ng takbo ng banana boat, may naisip nga si Diana. Nang dumaan sila sa isang matinding hampas ng alon, sinadya niyang idiin nga ang bigat niya sa gilid ng boat. At hayon, nagkagulo at ang buong grupo nga ay tumilapon nga sa tubig. Pagahon ni Trisha, nagmamakaawa nga ito kay Jeremy na hindi daw ito marunong lumangoy. Dahil gentleman naman si Jeremy, agad nga niya itong nalalayan. Pero hindi yun pinalampas ni Diana. Lumangoy siya palapit kay Jeremy at nagpa-cute. Dahil sa pangyayari sa banana boat, nagsimula ng bumawi si Trisha. Isang gabi habang nasa bonfire party ang buong barkada, biglang nagpresenta si Trisha na maglaro daw sila ng truth or dare. Okay, Kuya Jeremy, truth or dare? Napaisip si Jeremy. Truth na lang. Kung may pipiliin kang makasama sa isang deserted island forever, sinong pipiliin mo? Ako o si Diana? Napaisip nga si Jeremy, kahit ang totoo alam naman talaga niya kung sino kanyang pipiliin. Alam niyang delikado ang tanong. Dahil may tinatago nga silang relasyon ni Diana. Nang tinignan nga niya si Diana, halatang naghihintay ng sagot niya. Napakamot na nga lamang siya ng ulo. Ano ba naman yung tinatanong mo? Wala dapat ganyan. Bakit nagsasabi ka ng pangalan na nakakahiya naman? Saad pa nga ng lalaki. Napangiti na nga lamang si Trisha. Hay nako, grabe ang KJ mo naman. Saad nga nito. Pero hindi nila alam. Kinagabihan nga ng trip nila na yon, todo suyo nga si Jeremy kay Diana. Paano ba naman kasi? Tampururot nga si Diana sa kanya dahil nga sa pagdikit-dikit ni Trisha sa kanya. Hindi naman niya ito maitaboy dahil hindi nga kayang maging hindi gentleman ni Jeremy, lalo na sa naging kababata niya. Sorry na. Parang nagsiselos ka talaga ah. Bakit hindi mo ako inikibo? Pangasar nga ni Jeremy sa babae habang nasa dalampasigan nga sila. Paano naman ako kikibo ha? Parang lintaw yung babaeng yun kakakapit sa'yo ah. Napangiti nga si Jeremy nang may pagkapilyo. So inaamin mo na nga na nagsiselos ka. Ha? Di no. Naalibadbaran lang talaga ako. Ang landi-landi eh. Sad nga nito at magsasalita pa nga sana si Diana nang bigla nga siyang halikan ni Jeremy. Nagulat na nga lamang ang babae at parang may init nga sa kanyang katawan nang dahil sa halik na yon. Tila na kuryente nga naman sila. Nang biglang halikan nga pabalik ni Diana si Jeremy at doon nga mas naging passionate nga ang kanilang halikan. At sa dalampasigan nga na yon, kung saan hindi nga sila masyadong makikita, pinaramdam nga nila sa isa't isa ang init ng kanilang pagmamahal. Mabuti na nga lamang at walang napadpad sa sulok na yon. At talaga namang di naman nila ang pananabik ng isa't isa, lalo na nang simula nang dumating nga ang Trisha na yon, hindi na nga nagkaroon masyado ng quality time together sila Diana at Jeremy. Alam mo yung tanong kanina? Kung sino ang gusto kong makasama sa deserted island? Heto na yun. Ikaw naman talaga ang gusto kong makasama eh. Diana, mahal na mahal kita. At kahit sino pang dumikit sa akin, wala akong pakialam sa kanila. Ayoko lang talagang mapahiya si Trisha. Dahil kahit papaano may pinagsamahan din kami. Parang baby sister na rin kasi ang turing ko sa kanya. Pero sa ngayon hindi pa niya naintindihan. Dahil immature siya. Nagpout lang naman si Diana. Sabi mo yan na. Sad nga nito at muli nga silang naghalikan. At sa gabing yun, nakailang rounds nga rin sila. Mabuti na nga lamang at wala man lamang nakakita sa kanila. Nasa tagong lugar nga sila. Pagkatapos nga ng team building na yun, mas naging sweet pa nga sa isa't isa
Sila Jeremy at Diana. Napansin nga niyang hindi na nga tulad ng dati, si Trisha. Siguro ay dahil napagsabihan na nga ni Jeremy. Maayos naman ang kanilang naging relasyon ni Diana. At mabilis nga na lumipas ang buwan. Napapansin nga ni Jeremy na parang may nagbabago nga kay Diana. Ganun din sa Diana sa kanyang sarili. At nakita nga nito na namumutla nga isang araw ang babae. Mahal, namumutla ka ata. Masama bang pakiramdam mo? May sakit ka ba? Saad nga ni Jeremy sa kanya. Wala. Pagod lang siguro. Magpapahinga na lang muna ako. Saad na nga lamang ng babae. At lingid nga sa kanilang kaalaman, nagdadalang tao pala si Diana. Isang gabi, naisip ni Diana na isosurpresa nga niya ang kanyang nobyo. Dala ang 3 pregnancy test kit na nagsasabing positive nga at nagdadalang tao nga siya at si Jeremy ang ama. Pagdating nga niya excited na excited siya, nag-doorbell pa nga siya pero walang bumubukas ng pinto. Hanggang pagpihit nga niya ng doorknob, nakita nga niya mismo na nakakalong si Trisha kay Jeremy habang nakalingkis nga sa lalaki. Habang si Jeremy naman, hindi niya maaninag ang muka pero alam niya na parang may masamang nangyayari. At dahil nga sa buntis siya, hindi nga niya namalayan ang kanyang sarili na mas naging emosyonal nga sa kanyang nakita. Ang akala niya okay na. Ang akala niya hindi na nga naghahabol si Trisha sa kanyang nobyo pero akala lang pala niya yun dahil ngayon nakita nga niya mismo na magkapatong ang dalawa. Hindi niya sigurado kung anong nangyayari pero ang nararamdaman niya masakit. Hindi rin biro para sa kanya na masaksihan ang gantong sitwasyon habang ine-expect nga niya na magiging masaya ang pagtatagpong to dahil isosurpresa nga na sana ang kanyang nobyo. Hindi na nga lamang niya ginulo pa ang dalawa dahil naduwag siya. Naduwag siya at naisip niya na baka kapag nalaman niya ang katotohanan mas masaktan pa siya. Kaya dahan-dahan na nga lamang siyang umalis. Dala nga ang luha. Hindi nga niya inaasahan. Napapatak ngayong gabi. Nung gabing yun, sinubukan ngang tawagan ni Jeremy ang babae pero hindi nga ito sumasagot sa kanya. Kaya nga, nag-aalala siya. Hindi rin niya alam kung bakit 2 araw nang absent ang kanyang nobya at niwala man lamang pasabi sa kanya. At pati naman sa HR ng company, hindi man lamang sinabihan. Sobrang nag-aalala na nga si Jeremy pero wala naman siyang magawa dahil hindi naman siya sinasagot ng babae. Habang hinihintay nga ang pagbabalik ng kanyang nobya at bago nga niya puntahan ito sa kanila, tinagpo muna niya ang kanyang kaibigan na si Trisha dahil dapat matapos na nga ang kahibangan nito, lalo na nang nangyari nung gabing yun. Hindi inaasahan ni Jeremy na gagawin yun ni Trisha. Mabuti na nga lamang at hindi nakita ng kanyang nobya pero kahit na ganun, nagigilty siya. Kahit itinulak naman niya talaga palayo sa Trisha nang subukan niyang halikan si Jeremy. Panibagong tagpo sa isang tahimik na sulok ng cafe. Naghaharap nga sina Jeremy at Trisha. Trisha, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kinakabahan na kasi ako sa mga pinaggagawa mo eh. Ngayon kailangan ko nang aminin sa'yo at para matuldukan na ang kahibangan mo. Siguro naman nakikita mo kami ni Diana, di ba? Nobya ko siya, Trisha, at siya ang babaeng mahal ko. Kaya kung ano man ang mga binabalak mo, tigilan mo na please. Dahil kahit na anong gawin mo, siya lang ang babaeng mahal ko at siya lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Balang araw, siya lang din ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Sinasabi ko to hindi para saktan ka. Sinasabi ko to para hindi pa huli ang lahat sa'yo. Para makahanap ka pa ng totoong taong magmamahal sa'yo. Pero bata ka pa. Matatagpuan mo pa siya. At hindi ako yun, Trisha. Huwag ka na lang magsayang ng oras sa akin. At yung ginawa mo nung gabing yun, please, huwag mo nang uulitin yun. Sa halip na masaktan na patawa na nga lamang si Trisha. Isang malakas walang preno at tila nakakalokong tawa. Napakunot noo nga sa Nathan. Okay, bakit parang ang saya mo? Umiling nga si Trisha pilit na pinipigilan ng pagtawa. Oh my gosh, Jeremy, seryoso ka ba talaga? Oo naman.
Sagot niya at halatang hindi niya maintindihan ang nangyayari. Umayos ng upo si Tresha. Ngumiti at saka bumuntong hininga. Okay, fine. Aaminin ko. Oo na, gusto kita. Pero hindi naman ganun kalalim yung nararamdaman ko para sa'yo ah. Sinusubukan lang naman kitang landiin kasi malay ko ba? Baka bumigay ka. Pero alam ko naman na may something sa inyo ni Diana. At tinatago niyo lang. Nung gabing yun alam ko naman talagang hindi ka bibigay eh. Diba tinulak mo nga ako palayo? At doon ko na-realize na hindi nga talaga kita malalandi. And I'm happy for you. Dahil nakikita ko na talagang nahanap mo na yung babaeng para sa'yo. At para kay Diana, alam kong gusto ko siyang makausap. Gusto kong mag-sorry sa kanya sa lahat ng mga nagawa ko. Panigurado inis na yun sa akin. Sinabi mo pa. Buti na nga lang hindi niya nakita yung nangyari nung gabing yun eh. Dahil panigurado ko, iba ang magiging dating nun sa kanya. Pero kinakabahan nga ako eh. Hindi pa siya nagpaparamdam sa akin. Mag-aapat na araw na nga. Kaya nga nagpa siya kung kausapin ka na bago ko siya puntahan. Para maayos na. Sige na, go na. Puntahan mo na siya. Alam niyo, hindi na kayo bumabata. Ang bagal-bagal niyo kasi. Bakit ba kailangan niyo pang itago yung relasyon niyo? Wala namang masama kung yung boss may relasyon sa kanyang empleyado. Basta ang mahalaga, masaya kayo sa isa't isa. At para wala na ring manlandi sa'yo kagaya ko, dapat matuto na kayo. Natatawang saad pa nga ni Tresha. Tumango-tango na nga lamang si Jeremy. Naisip naman talaga niya na wala namang katuturan kung itatago pa nila ang kanilang relasyon. Nakiusap lang naman si Diana sa kanya dahil ayaw niyang maging awkward habang pumapasok siya sa kumpanya. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, hindi na nga nagdalawang isip pa ang lalaki at dumiretso na nga kina Diana. Nag-doorbell nga ito pero wala ngang humaharap sa kanya. Sinubukan niyang tawagan si Diana pero wala pa rin. Hanggang napalis na nga sana siya. Nakita nga niya na may hawak na groceries nga si Diana at papasok nga sa building kung saan siya nakatira. Diana, bakit hindi mo naman sinasagot yung mga tawag ko? Naghalala ako sa'yo. Saad nga ni Jeremy kay Diana. Bakit ka naman nag-aalala? Tsaka, nag-resign na ako. Hindi mo ba alam? Saad nga ng babae habang nagsusungit. Ano? Nag-resign ka? Bakit ka naman nag-resign? Bakit hindi mo malang sinabi sa akin? Teka, may sakit ka ba? Kamusta ka? Sabi kasi ng HR sa akin, hindi ka man lang nagpasabi. Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Hinawakan pa nga nito ang balikat ng babae. Tinanggal nga ni Diana ang pagkakahawak ni Jeremy sa kanya. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Oo, magre-resign na ako at makikipaghiwalay na din ako sa'yo. Saad nga nito kay Jeremy. Napakunot na si Jeremy. Ano? Makikipaghiwalay ka sa akin? Bakit? May nagawa ba akong masama? May nagawa kang masama? Ano ba sa tingin mo ha? Hanggang ngayon ba talaga magsisinungaling ka sa akin? Akala ko okay ni. Akala ko wala na yung Trisha na yan sa buhay natin. Pero nakita ko kayo naghahalikan. At dapat napaka-espesyal na araw na yon. Pero hindi pala. At masasaktan lang pala ako ng ganun. Teka, hindi ko maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Saan ka ni Jeremy sa kanya? Anong sinasabi ko? Isipin mong mabuti. At naalala nga ni Jeremy sa wakas ang nangyari nga sa kanila ni Trisha. Teka, let me explain Diana. Walang nangyari, wala akong ginawa. Si Trisha lang talaga yung may pakana nun. Pero hindi kami naghahalikan. Siyempre hindi ako papayag. Dahil hindi ko naman gagawin yun sa'yo, hindi kita lolokohin. Ha? Bakit nakita ko na? Parang sarap na sarap kayong naghahalikan. Hindi. Siya lang yung sumubok humalik sa akin pero tinulak ko siya palayo. Bakit ba hindi mo nakita yun? Umalis kasi ako kagad eh. Ang sakit-sakit kasi. Nandun lang naman kasi sana ako para sabihin na buntis ako tapos ganun ang madadatnan ko. Siyempre yung hormones ko, di ba? Napamulat nga ng mata si Jeremy. Anong sabi mo? Sasabihin mo sana na buntis ka? Oo, kaso nakita kong nagkahalikan kayo. Hindi nga kami magkahalikan doon, Diana.
At kung buntis ka, bukas sa bukas din pakakasalan kita. Paninindigan ko yung nangyari sa atin. At mahal na mahal kita. Sigurado naman akong ikaw lang yung babaeng para sa akin eh. Sigurado akong ikaw lang yung babaeng gusto kong masama habang buhay. Talaga? So hindi pala talaga kayo magkahalikan noon ni Trisha. Napatawa na nga lamang si Jeremy. Hindi nga. At bakit ko naman yun gagawin sa'yo? Alam mo namang mahal na mahal kita. At bukod sa kamustahin ka, nandito rin naman sana ako para sabihin sa'yo na please. Itigil na natin yung pagtatago sa relasyon natin. Tumango na nga lamang ang babae at ngumiti. Natapos nga ang kanilang pag-uusap sa isang halikan. Nakapagdesisyon nga sila na wag nang itago ang kanilang relasyon at malugod namang tinanggap yun ng mga taong nakapaligid sa kanila. Samantala, si Diana naman, na minsan nilalait nga ng kanyang mga katrabaho, hindi na nga nakakarinig ng kahit na ano na sinasabi nila tungkol sa kanya. Lalo na kapag nalalaman nga ng kanyang mga katrabaho ang dati niyang katauhan. Hindi naman mahilig gumanti si Diana, masaya na nga siya sa kung saan siya ngayon at kung anong meron sa kanya. Kahit na maraming nanglait sa kanya, pinanatili pa rin niya ang kanyang busilak na puso. Dahil yun naman talaga ang minahal ni Jeremy sa kanya. Tinanggap siya nito sa kung sino siya kahit na nung mga panahon na mataba pa nga siya, nung mga panahon na nilalait siya at pinagtatabuyan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. At ngayong araw nga na to, sa wakas ikakasal na nga sila ng pinakamamahal niyang si Jeremy. 3 buwan nga lang ang naging preparasyon ng kanilang kasal at medyo may umbok na rin ang tiyan ni Diana, pero okay lang dahil sobrang ganda pa rin ito sa gown na suot niya. Habang papalapit na nga sa lalaking minamahal niya at handa niyang mahalin habang buhay. Lumalakad siya sa aisle at nakikita niyang lumuluha si Jeremy at nakikita nga niya ang sincerity nito, nakasiyahan na ikakasal na nga sila sa wakas. Nangako nga ito na mamahalin niya si Diana, buong buhay niya, poprotektahan at kahit kailan hindi ikakahiya sa kahit na sino. Naniniwala na nga siya sa kasabihan na mas inaangat nga ng Diyos ang mga tao na minamaliit. At yun kasi ang nangyari sa kanya. Kahit na ang dami niyang pagsubok na pinagdaanan, ginabayan pa rin siya ng Panginoon at tila dinala nga niya si Jeremy sa buhay ni Diana para mapagtanto nito ang kahalagahan niya. At makalipas lamang ang 1 taon, nakabuo na nga sila ng maituturing nilang pamilya. Sobrang saya nila at wala na nga silang mahihiling pa. Nagpapasalamat sila sa may kapal sa lahat ng blessings na ibinigay sa kanila. At ipapaabot din nila yon sa mga taong nangangailangan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Diana at Jeremy. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Nena Ano, Lea De La Rosa, Arcy Baltazar, Jessica Vargas, Veronico, Briseño, Mary Tauring, Annabel Alieto, Flor Cabrera, Geraldine De Jesus, Mariel Uy, Lisbeth Hanaban, Lucia Baldo, Tita Pableo, Merlin Bilbar, Eugenia, Imelda Forteza, Linley of Macau, Crisanta de la Cruz, Pres Cavilla Havana, Presbyteros Rose, Ostonalito, Christian Fidelino, Maring Gramos, Angelita Ablao, Romana Gorospe, Ara Adhani, Epifania de Ocares, Flora, Josefa Huanga, Elizabeth Villarante, J. Len, Estelita Mahia, Nancy Costanilla, Emma Ruth Peniro, Mary Lynn, Joselito Barrios, Rosalinda Fronda, Geraldine De Jesus, Presbyteros Rose, Cora Batangan, Amy, Susan Upaga, Nori, Emily Borak, Vilma, Evangeline Jimenez, Ana Flor Saico, Everything, Mila Malunes, Flordet, Lilia, Danico, Senen Orzame,
Ronilio Anseno, Valeria Donato, Nori Augustus Rafanan, Nat Green Fox, Rebecca Tezuka, Celito Bulawan, Mercedita San Jose, Victoria Peñalosa, Torres Brigida, Eli Bitasolo, Liliano Bebe, Nanay Paula, Marilu Gulmatico, Shuktong, Evangeline Zamora, Virginia Costadio, Zenaida Porter, Prescavilla Havana, Celia Caldea, Jose, Ani Alvidera, Victoria Peñalosa, Veronico Godes, Ana Victoria Ann Mariano, Hani Austria, Batang Ibunan, Mark Louie Binuya, Maria Fe Maguliado, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.